Magandang araw mga kababayan. Meron lang akong nabasa rito sa may Inquirer. Ito ay bago lang, no? July 30, 2025, alas 9:49 ng umaga lang ito inilabas ng Inquirer. Sabi rito, pinanindigan ng COMELEC ang desisyon na nagdideklara kay Abante bilang kongresista ng Maynila. Ayan. Ibig sabihin, pinindigan, no, talagang pinanghahawakan ng COMELEC ng desisyon nila na si Abante ang nanalo bilang congressman ng 6th District ng Maynila. Kaya medyo ang usapin na to medyo nagba-viral to, di ba? At alam naman natin kung sino nanalo na bilang congressman ng Maynila, itong si Joel Chua Uy ng 6th District ng Maynila. At ngayon nga, nagreklamo nga ito si Abante sa COMELEC dahil sa nationality itong si Chua Uy nga, dahil isa nga itong Chino, sabi ni Abante. At yun nga, nag-decision na itong COMELEC na talagang si Abante yung nanalo bilang isang congressman ng Maynila. At disqualified itong si Joel Chua dahil sa kanyang bilang isang Chino. Sabi rito, no, pinagtibay ng Commission on Election (INBAC) ang desisyon ng COMELEC 2nd Division na ipawalang bisa ang proklamasyon ni Manila City District Representative-elect Joel Chua Uy at ideklarang si Buenavenito Bini Abante Jr. bilang karapat-dapat na nagwagi sa Kongreso. Grabe, no? Talagang tibay ni Abante talaga. Siya, no? Siya talagang, alam niyo mga babayan, may decision na eh. Yung alam naman natin, no? Hindi man, alam ko lang itong na balitaan ko din, alam ko nag-decision ng Korte Suprema na hindi pwedeng i-deklara na panalo itong si Abante. Dapat dito magkaroon ng panibagong botohan ulit eh. Kasi hindi wala sa constitution na dapat ang pangalawang nanalo at disqualified yung una, dapat ang pangalawang siyang uupo, no? Yun na yung sinang-ayunan ng itong ng Korte Suprema. Pero nanindigan nga itong COMELEC na to na si Abante ay talagang siya ang dapat na manalo. At ito nga sabi nga rito, sa 12 pahinang resolusyon na may petsang July 30, itinanggi ng COMELEC INBAC ang motion for reconsideration ni Uy. Ayan. Itinaas din ng INBAC ng Manila City Board of Canvasser na muling magtipon at iproklama ang Abante bilang nararapat na halal na kinatawan ng 6th District ng lungsod. Ayan mga babayan, talagang wala na, no? Talagang matibay ito si George Garcia. Talagang hindi niya pinindigan niya yung kanyang yung pagdideklara niya ito kay Abante. Parang binaliwala niya yung sinabi ng Korte Suprema. Kaya ayan, malalaman natin yan sa mga susunod na araw kung ano talaga magiging desisyon nito, kung sino ba talaga ang mananaig, no? Ang desisyon ng Korte o itong desisyon ng COMELEC. At alam naman natin, mayroon namang kapangyarihan ang Korte Suprema dahil ayon sa ating batas, no? Sabi nga ng Korte Suprema, hindi pwedeng ipalit itong si Abante porque siyang second na nanalo at bilang ipapalit na lang siya bilang congressman ng 6th District ng Manila. Kaya pag itong nanalo, makababayan at muling mabuli sa Kongreso, nako, iyari na naman yung mga vlogger nito, makababayan, sigurado. Yung mga quadcom na ito, mabubuhay naman yung mga quadcom na ito at maraming maiimbestigahan naman ng mga vlogger, no? Tsaka gumagawa ng mga fake news dyan. Alam naman natin, medyo si
Congressman Abante, kung magsalita to, talagang matapang to eh. Talagang kung magsalita ko eh, maraming pinaiyak na vlogger to eh. Kaya medyo nakakalungkot lang no sa kampo ni ano ni uh, elect Congressman Chua Uy na talagang siya talagang disqualified siya ng ano ng COMELEC. At ito nga tikitipon nga ng COMELEC yung Manila canvassing upang ideklara nga si Abante bilang siya ang tunay na nanalo bilang congressman ng 6th District ng City of Manila. Ayan, tingnan po natin magiging reaction dito ni Isko Moreno, kasi si Isko Moreno tsaka si Abante hindi nagkakasundo yan eh. Ngayon, araw na to, may press con nga si Mayor Isko, katapos ng press con niya. Ibig sabihin itong araw na to ay siya na talaga ang mayor ng City of Manila. Ayan, at alam naman natin, medyo hindi nagkakasundo itong dalawa na to. Kaya tignan po natin kung ano po magiging kaganapan. Kung talaga bang dideklara talaga ng COMELEC talaga itong itong si Abante at hindi pakikinggan yung desisyon nitong Korte Suprema. Kaya abang-abang lang tayo mga kababayan sa mga kaganapan mangyayari nito. Alam naman natin talagang kay Attorney Respicio at nalalaman natin yung mga panalita niya na nagkaroon ng mga hindi bayaran dyan sa COMELEC. Ayan, binabayaran, mayroong mga 300 million para gusto mo manalo at para maging manalo ka sa eleksyon, kailangan bayad ng 300 million. Yan din na alam kung kung itong si Abante ay naghatag ito sa COMELEC. Pero yan na alam mga kababayan, mahirap magsalita kung pero abangan na lang natin ito. Pero sa atin bilang isang hindi man ako taga Manila, pero bilang isang mamamayang Pilipino, nangyayari pala yung ganito kasi si Chua Uy dideklara na yan eh, di ba? Na panalo, pero nabawi pa. Ibig sabihin pwede palang ganun na nanalo ka na, pwede kang babawiin. Pero si Joel Chua Uy, makababayan, yung sinasabi niya, ang mother niya ay Pilipina, pure Filipino. Tapos itong kanyang father ay talagang Chino nga. Ibig sabihin, dito man siya lumaki sa Manila at naging counselor rin siya ng mahabang panahon. Nagsilbi na rin siya bilang counselor sa Manila. At ngayon lang siya nasilip, ngayon lang nasilip ang kanyang nationality na sinasabi na siya isang Chino. Pero ganun ba talaga eh? Siyempre ang mother niya mother niya isang Pilipina eh. At ibig sabihin na hindi pa rin pwede pala yung ganun na ayon sa COMELEC. Kaya yan, abangan natin yan. Hindi man sila papayag hindi naman papayag si Chua Uy na ganun-ganun na lang mangyayari na yon. Sigurado a-appeal pa rin sa may Korte Suprema itong si Joel Chua Uy. Kaya mga kababayan, abang-abangan na lang natin itong mga kaganapan na balitang ito, kasi bago lang itong balita na to, itong araw lang na to, July 30 at 9:14 ng umaga lang ito, binilita ng Inquirer. Kaya abangan po natin sa sunod na araw kung ano po ang magiging desisyon pa ng sasabihin ng Korte Suprema kung sakaling mag-appeal itong si Joel Chua Uy. Kaya mga kababayan, maraming salamat sa inyong panonood. God bless po.